guys, welcome to my channel. At kung may gabayo pa lang sa channel ko, pag-click na lang yung notification bell and subscribe para lagi kang updated pag may bago kong video. Hello. Good morning sa inyo mga kalodi. Ito na naman si Kuya Warborn, amin yung Kuya Guard. Ayan, at pinapanood natin yung isang security techniques pagpasok sa isang security profession. Ayan, techniques na pinag-aaralan natin yung panibagong idea, bagong techniques na ibinibigay ng ating mga kasamahang mga security professional. Ibig sabihin, pag security professional, magaling ka sa iyong mga ginagawa, sa iyong trabaho, sa mga tungkulin na dapat mong gagampanan sa araw-araw. Yan, at yan ang tungkulin ng isang magaling na security professional. Ayan, magaling na security professional, ibig sabihin ikaw ay well trained bilang isang gwardiya. Nagdaan sa isang matinding pagsusuri o isang matinding trainings ng mga hinahawakan ay ang mga matataas at malalaking establishment o establishmento like high-rise building division. High-rise building division, pag sinabing high-rise building division, yung mga malalaking building o mga malalaking establishment dito sa atin sa Pilipinas. At pagka malalaking kumpanya, andyan na yung SM, Robinsons, nandyan na din yung Ayala, nandyan na rin yung Star Mall, Pure Gold, at marami pang iba. Lahat ng mga malalaking establishment ay hinahawakan at hinahandle ng iba't ibang klaseng kliyente, ng iba't ibang klaseng mga security agency. So, kaya pagka pumasok ka sa mga yan, kailangan talaga is matinding training. Dadaan kasi sa matinding training bago ka makakuha na iyong professionalized security license. Security license is profession. Yan. LESP, License Exercise Security Profession. Pumasok sa isang security guard o isang security personnel. Guys, at ay lagi lang ibigay ng isang magandang idea pagdating sa isang security profession. Araw-araw at napakasaya ng umaga kapag kayo ang kasama. Alright. Palagi lang focus sa ating mga araw-araw na ginagawa, araw-araw na ating na mga trabaho. At number one tips pag pumasok ka sa security profession, ikaw ay mag-a-apply bilang isang gwardiya, kailangan mong dumaan ng training. Kailangan mong pagpaguhan ka security guard, kailangan mong kumuha ng PLTC. What is PLTC? PLTC, Pre-Licensing Training Course. Yan, Pre-Licensing Training Course ang iyong kukunin na trainings para ikaw ay makapag-apply ng license. Saan naman tayo mag-apply ng license? Pangalawang step, pangalawang tip, kung saan tayo mag-apply ng security license. Sa Campo Crame po yan, sa PNP Socia. PNP Socia, dyan po tayo mag-apply ng ating LESP, License Exercise Security Profession. Ayan, mga bagong mga
security guard na gustong maging guard o guardia katulad ni Kuya Warbon, binibigyan ko na po kayo ng tip. Diyan po tayo mag-apply ng ating security license sa PNP SOSYA. Pagkatapos po natin yan mag-training sa mga handle na training school na miyembro ng PARTS. Ano ba yung PARTS? Yung PARTS yung Philippine Recognized Training School. Philippine Recognized Training School, kung saan sila yung nag-handle ng mga security trainings coming from agency providers. Yan, yung mga bagong security na gustong mag-training, pero yung ibang mga security agency may sarili na po silang training school, kaya ng Starline Security Agency. Yan, meron po silang sariling training school. So pag nag-apply pa kayo dyan, bago kayo i-deploy nyan, siyempre pagbaguhan kayo, kailangan nyo kumuha ng pre-licensing training school, PLTC. Ayan, PLTC, yan yung mga start pa lang na mag-guardia kung gusto nyo pasukin isang security professional, security profession. At yung mga RTC naman, ano ba ibig sabihin ng RTC? Yung RTC yung tinatawag na training course. Training course po siya, mga kalodi. Mga kalodi, yung hindi pa nakakalam, training course po siya na dapat pag ikaw ay apply bilang isang security guard na dati ka ng guardia at expired yung license mo, kailangan kumuha ng training course doon sa agency kung saan meron silang sariling training school na pwedeng doon ka naman enroll. After mo kumuha ng trainings na pre-licensing na retraining course ay saka ka pala makapag-apply doon sa krami. Pagkatapos mo makapture sa kampo krami, pag-capture ka doon, bumayad ka sa land bank, sila ka, syempre may mga questioning doon, gagawin ka ng mga PNP personnel doon, yung mga PNP SOSYA, yung mga malaga ng supervisory ng mga security. PNP SOSYA, Philippine National Police, natin yung protocol ng PNP SOSYA. Doon po tayo kukuha ng ating license exercise security profession. Yung license exercise security profession, kung saan doon po kumukuha ng license sa activity at may trainings pa rin po kayo doon. Mag-marching po kayo doon, marching, casing, lahat gagawin nyo doon para doon sa ating mga nag-a-apply na bagong mga security personnel. At pagkatapos nyo kumuha ng security license, hindi pa po ganun kadali yun, makakuha na po kayo ng license, so naka-apply na kayo kay agency. Pagkatapos nyo po mag-apply kay agency, meron pa po tayong bagong protocol, at yun ay a-apply naman kayo in the next step na naman. Ay bagong tips na naman, a-apply po kayo doon sa client kung saan doon kayo papadala ng security agency na hinahawakan nilang mga company like Robinsons, Pure Gold, yan at yan yung isa sa pinaka masali mo, kailangan maipasa mo yung mga interviews, kaya ka nga nag-training bilang isang security professional. Kailangan mong dumaan sa matitinding interviews ng mga company na iyo naman pong a-applyan. Mga company na yung a-applyan, yun yung mga malalaking kumpanya na hinahawakan ng mga agency na bilang isang kliyente. So kaya hindi lang sa pagkuha ng license, hindi lang sa pagkuha ng training, mayroon pa tayong training, individual trainings, yung tinatawag na on-the-job training course. Ibig sabihin yung on-the-job training course, yun na yung actual, nandun ka na sa dutyhan mo, pumasa ka na doon sa kliyente, halimbawa, na-interview ka na ng management, ng administration officer,
ng security officer. So dumaan ka na sa mga interviews, pumasa ka na, mayroon ka pang dadaanan, yung tinatawag na on the job training. Yung iba 3 days yung binibigay na ibang kumpanya, 3 days na on the job training. Kailangan mo ma-familiarize yung mga key personnels, yung mga standard operating procedure ng company. Standard operating procedure ng company yung tinatawag na SOP, standard operating procedure. So yan yung mga pag-aaralan mo para ikaw ay mag-start ng iyong trabaho. At pag-start mo ng trabaho mo, lalo na sa mga malls, especially sa mga malls, sinasabi ko na sa mga retail companies, talagang number 1 dyan. Kailangan mahaba ang pasensya mo. Mahaba ang pasensya, mahaba ang PC. Ika nga yung PC na natawag, mahaba. Based on sa may experience ko, no? Kailangan kasi pag tag-guardia ka, laging mahaba ang pasensya mo. Lagi ka lang dapat naka-focus. Lagi kang naka-3.5. Yung 3.5 na tawag na focus. Radio code kasi yun sa radyo. Yung 3.5. Focus yun. Lagi kang naka-alert. Alerto. Alerto sa iyong mga ginagawa sa araw-araw. Naka-record. Kailangan yung recording lang mo is complete details. Sa mga bagong guardia, complete details. Bago ka mag-assume ng duty mo is kailangan yung kapalitan mo na itang over sa'yo ng ayos. Yung iiwanan yung trabaho sa'yo. Palitan mo, tatanungin mo, tatanungin kayo kung ano ba yung mga dapat niyang ibibilid. Iba kasi pag training na pero pinadaan sa gulang, sa trabaho gulang, tips ko ito kasi para sa mga bagong guardia, para hindi kayo malagay sa alanganin. Guys, at napaka hirap kasi pumasok bilang isang security guard talaga. Nung araw, pag nilabitan ka, mag-uniforme ka, okay na yan. Sige, guardia ka na. Pero ngayon, panahon ngayon, hindi na pwede yun. Bawal na po ngayon yun. Yung sabihin, uniforme ka dyan, magsapatos ka, matapang ka, guardia ka na. No, ngayon, ang security guards, pinoprofessionalize na po siya. Yung mga guardia ay pinoprofessionalize na po ang kanilang trabaho ngayon. Sabihin, bago ka pumasok sa isang security profession, ay kailangan talaga na dumaan ka sa matinding trainings and requirements. Mga requirements, kailangan mo ng NBI, police clearance, barangay clearance, DI, court clearance. Lahat na halos ng clearance na pwede mong kunin, ipakuha sa'yo. Ganyan katindi ang mga security agency ngayon, lalo na sa Starline, may pinipilter yung mga pumapasok ngayon dyan. May medical na rin po ngayon dyan. Medical, may mga euro, drug test, yan, lahat yan. Kaya yung mga bagong guardia, ito, gusto sa inyo ito, hindi lang isang mga security profession, professional security personnel na sa tagal na rin experience ko bilang isang guardia, sinasabi ko sa inyo para matutunan nyo kung ano talaga ang trabaho ng guardia at bago nyo ito ipasukin sa puso nyo, talagang ito ay nandito na sa inyo, nakatanim na sa puso at isipan nyo na kayo ay isang security na mangangalaga at magbabantay sa napakalalaking kumpanya na iyong papasukan. At hindi lang basta-basta, milyones ang properties na iyong babantayan. Number 1 dito yung safety. Bago pumasok yung mga tao, yung bago filter, pag-screen, safety. Safety and security, hindi lang ng mga kasama natin, hindi lang tayo, hindi lang yung safety natin. Yung safety ng mga empleyado, customers, visitors, deliveries, yan, mga safety niyan, dapat iniisip natin lagi yan. Laging naka-details o naka-record, incoming, outgoing, yan, sa mga bagong security guard, ito ay number 1 tip ko na ibibigay sa inyo para kayo ay hindi malagay sa alanganin. Alanganin kasi pag kayo assume lang kayo ng assume, hindi nyo tinatanong yung mga kasama nyo,
Hindi nyo tinatanong ano nangyayari. Halimbawa, nag-day off kayo, tapos bigla na lang kayo mag-a-assume, palitan na, magdalang na madali, naghihintay na si ano, doon sa ano. Ayan, yan nagalagay sa alanganin yung mga trabaho ng ating mga gwardya. Ayan, kaya ako lang binibigay sa inyo ng tips na to sa mga bagong magiging gwardya o gusto pa maging security. So guys, please, bago nyo pasukin to, isa puso nyo muna, isa isip nyo, na itanim nyo sa isip at puso at damdamin nyo na ito yung papasukin kong trabaho at mamahalin ko. Ayan, para hindi rin tayo malagay sa tinatawag na alanganin o hindi tinatawag na nagguardia lang tayo, pumasok lang tayo, nag-type in lang tayo, nag-bandiklak lang tayo, nag-biometric lang tayo, tapos na, nag-logbook lang tayo, tapos na, yun lang. Pero kailangan pa rin yung meron kang malasakit sa kumpanyang yung pinagtatrabahuhan. Siyempre pag kami monitor ka ng mga kakaibang ano dyan, extracurricular activities o any possible incident na makukompromise yung security. So dapat ikaw humihingi na ng tulong sa iyong mga security agencies, humihingi na ng tulong sa mga personalidad ng company na pinaka mga higher authorities na maaari mong hingan ng suggestion kung talagang ikaw ba ay makukompromise or so kung hindi naman, okay lang, sa more fun, ika nga, enjoy mo lang yung trabaho, lagi lang yung pakikisama, nandiyan pa rin sa puso, sa isip. Dapat number 1 dyan yung marunong kang makisama sa kapwa. Okay lang yan, pamisan-misan, napapagalitan ka ng mga boss, okay lang yan. Huwag po natin dadamdamin yan, kasi pag dinamdam mo yan, hindi gwardya ang papasukin mo. Hindi gwardya dapat ang pinasok mo. Dapat sa'yo mag-artista ka. What? Mag-artista? Oh, yan ha. Dapat sa'yo mag-artista ka. Kasi pagka gwardya ka, kailangan hindi ka madamdamin. Hindi ka madrama. Ika nga yung drama ng Korean novela. Paano totoong buhay ito eh. May totoong buhay. Istorya ng totoong buhay itong pag-gwardya. At talagang ano to, pag pinasok mo doon, kailangan buo ang loob mo, mataragang puso mo, matagugang dibdib mo. At syempre number 1 na, nandyan na yung risk, yung safety ng lives mo. Syempre pasok mo pa lang, kabiyak na ng paa mo is nasa hukay na, alam na kung ma-assign ka sa mga napakadelikadong mga trabaho ng security personnel natin is number 1 dyan yung bangko, yung mga nakasin sa mga alam nyo na, pagka pera hawak, sigurado sila kayo papakibil yan yan ang ugat ng isang kasamaan huwag na natin lahat pero siguro dapat pag pera na pinag-usapan yan yan tayo minsan naliligaw ng landas yung ibang ano, minsan may inside job na dyan, may mga ano, kasi bago yan pera pinag-uusapan, diba? Sa mga liliit na ano nga nangyayari, mga barangay nga mga ano huwag natin magitin, basta ano lang, baka ma-foul pa tayo. Bibigyan yung mga payo ko lang sa inyo, dapat laging naka-record lahat, detalyado yung buong pangalan ng mga personalidad. Huwag yung mga call sign, kasi ang call sign hindi yan ino-honor sa korte pag nag-record tayo. Kaya sa mga bagong gwardya, kailangan yun talagang buong pangalan. Paglabas na ni Juan de la Cruz, lumabas si Juan de la Cruz, ano yung ginawa niya sa labas, pumasok pulis si Juan de la Cruz, yan with recorded purposes, kasi dyan nag-gather ng information. Number 1 tools yung recording logbook. Itong mga tips ko na to talagang ano lang yung mga tips ko na to medyo ano nyo lang, at number 1 tips ko kasi yan pag sa mga security, sa mga bagong gwardya maging magbusisi kayo pagdating sa properly turnover sa areas of responsibilities na re-receive nyo. Ewan kung may pagtuturo na sa inyo ng mga ganito, pero marami pa ng mga training schools talaga na talagang ano, pero ito idea lang na hindi ka ganun kadali ang pasukin ng isang security profession.
Sabihin, nagbayad lang ako ng license ko, pinalakad ko yung license ko, naging gwardiya na ako. Pero wag kayong maging practice sa ganun, kasi bawal na pong ngayon yun ang magpalakad ng license. Mag-training po kayo para magkaroon kayo ng idea. Ito mga tips ko na to, sa number 1 idea na to para sa inyo, para sa mga bagong security guard na mag-a-apply pa lang bilang isang gwardiya. From head to foot, kailangan nyo na mag-provide ng sapatos, pantalon, uniforme, yan, yung uniforme pang taas. Siyempre may mga insignias, paternalias din yan. So, puprovide nyo po lahat yan. Hindi po yan libre. Sa agency, saka ka lang makakakuha sa kanila ng mga supplies pag nakapag-duty ka na sa kanila. So guys, yan lang ang mga tip ko sa inyo para hindi po tayo magka-problema sa ating mga trabaho. Yan po ang mga tips ng ating Kuya Warborn na dapat laging sabing focus lang. Lagi ka lang nakafocus kung ano yung ginagawa sa araw-araw. Lagi nyo lang susundin kung ano ang inuutos ng inyong commanding officer. Kung kayo ay gwardiya na talaga, kung kayo ay isa na sa talagang ikangay nag-duties na, huwag kayong lilihis kung ano yung order o yung utos ng commander nyo, kasi mga officers na yan, well trained na yan. Sila na yung humahandle talaga ng mga security person na yan. Sila na nagsusupervise. Ibig sabihin sa experience, sa tagal sa trabaho, mas marami na silang alam. Dapat huwag yung mas magaling pa yung gwardiya doon sa officer na ang daming comments. So ang security officer, hindi po kayo ilalagay sa alanganin yan, dahil siya ay isa ng security officer nga officer na siya. Kung magsalit, tinalaga na siya ng agency dyan pang mga alaga sa inyo. Kaya pag may officer kayo, irespeto nyo, galang nyo. Ano, siya na yung kumata yung magulang nyo dyan, tatay nyo, kuya nyo, o nakatanda nyo, nakakatandang tito nyo. So yan, yun lang mga guys, no, ang tip ko sa inyo para hindi rin tayo malagay sa alanganin bilang isang gwardiya. So lagi lang tayo focus sa ating mga ginagawa, kaya lagi lang stay tuned, stay cool. Lagi lang tayo mag-coordinate, lagi lang tayo na ibibigay sa ating mga officers yung mga kung tayo ay may mga konting concern, pwede natin ibigay alam yan sa management, sa admin. Gano'n siya admin, hindi pa payag yan, malalagay yung compromise ng isang kumpanya nang dahil lang sa isang pagkakamali. Ang mga administration ng building, sila yung pinagkakatiwalaan ng may-ari, mga managers, sila yung from managers to admin, yan sila yung sila talaga yung magkasanip pundasyon ng building na yan. Kaya dapat lahat nakaka-coordinate sa kanila, naka-report kung ano yung mga nangyayari sa araw-araw. Yan, dapat naka-details. At lagi tayong may malasakit. Number 1 dyan yung malasakit. Malasakit sa ating kasama. Malasakit sa ating kasama sa hanap buhay. So guys, at hindi ko na ganun pakakakabaan itong aking tips sa inyo. So ibahin ko na lang yung pang ilalabas ni Kuya Warborn na adventure na tips pagdating sa mga security strategy and techniques naman. Security strategy and techniques. So guys, sa susunod na video ko ilalabas ko yun, kaya lagi nyo lang kayo subaybay kay Kuya Warborn. Ang inyong Kuya Warborn adventure vlog ay lagi lang gagawa ng video, mga video clips o video tips na kagaya nito para ang mga bagong security guard ay mag-guide o matutunan nila yung proper turnover, paano mag-apply ng security guard, paano mag-umpisa, paano mag-start, kung nasa start ka na, kung paano yung mga techniques, yung mga do's and don't sa lugar na yon, kung ano ba yung mga bawal, dapat matutunan nyo rin yon. So guys, see you on next video. Hanggang dito na, bye bye mga guys, bye bye.